Magandang hapon mga kaibigan. Ako po si Mar Lawrence of Flores from BHHM 1C. Ngayon, tatalakayin natin ang iba kung sa English ay bilimbi. Iba o kamyas or bilimbi sa English. Ang scientific name ng kamyas ay Avera o bilimbi. Bakit? Ang pangalang Avera ay hango sa pangalang Persian na playmat na si Averroes, isang kilalang pilosopo at scientifico noong medieval period. Ang bilimbi naman ay nagmula sa lokal na pangalan ng prutas sa mga bansang pinagmula nito sa Southeast Asia. Ang kamyas ay malapit na kamag-anak ng bilimbing o Avera o Carambula. Kaya pareho silang genus sa Avera. Ang medikal na gamit nito. Ang kamyas ay kilala sa mga katangiang medikal at paggamit sa tradisyonal na medisina para sa iba't ibang karamdaman. Anti-inflammatory. Nakatulong ito upang mabawasan ang pamamaga, mainam na para sa rayuma at panakit ng kasukasuan. Anti-diabetic. Ayon sa ilang pag-aaral, ang kamyas ay maaaring makatulong sa pamanatili ng tamang level ng asukal at dugo. Nakapakipakinabang para sa mga diabetes. Antibacterial at antimicrobial. May natural na sangkap laban sa mga impeksyon at bakterya. Pangkalahatang paglalarawan. Ang puno ng kamyas ay isang maliit na puno na maaring maabot ng 5 to 10 metro ang taas. Madalas itong matatagpuan sa tropikal na lugar tulad ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ang dahon naman ng kamyas ay compound at may pinnate na ayos. Ibig sabihin ay may mga leaflet na nakaligay sa gitna ng isang tangkay. Karaniwan ng haba ng bawat leaflet ay nasa 2 to 10 cm at may ublong na pahabang ayos. Ang mga bulaklak ng kamyas ay maliit at kulay reddish, purple at tumutubo sa mga sanga nito. At ang katawan naman ng puno tinatawag na cauliflower na nangangahulugang nagmula ang bulaklak at prutas mula sa mga sangan at trunk ng puno mismo. Ang prutas ng kamyas ay mahaba at cylindrical na hugis. May habang 4 to 10 cm. Ang balat nito ay makinis at berde kapag hilaw, ngunit maaaring magbago ng kulay maging kahel, dilaw habang hinog. Ang lasa nito ay maasim at matamis-tamis, kaya ginagamit ito bilang pangpaasim sa mga ulam. Paglago at pag-alaga. Pinagmulan. Paglago at pag-alaga. Pinagmulan. Ang kamyas ay nagmula sa bansang tropical ng Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas at Indonesia. Ang klima. Tumutubo ang kamyas sa mga tropical na subtropical. Tumutubo ang kamyas sa mga tropical at subtropical na climates. Kailangan ito ng mainit na panahon at mahabang antas ng ulan upang magtagumpay. Pagpaparami. Karaniwan itong pinagpalaganap sa pamamagitan ng bini, pagpatubo ng sanga at air layering. Lupa. Gustong tumubo ng kamyas sa well-drained soil o lupa na hindi natatabunan ng tubig. Kaya madalas itong itim sa mga lugar na may magandang daloy ng hangin at hindi laging binabaha. Industrial na pagkain. Ibinibenta ng sariwa sa mga palengke para sa mga lutuin at tradisyonal na putahe. Ginagamit para gumawa ng jam, pickles, candies at kahit suka. Nagbibigay ng kabuhayan sa maliit na negosyante. Industrial na pagpaganda. Ang katas ng kamyas ay ginagamit sa natural na skincare products dahil sa antioxidant properties nito. Panglinis ng bahay dahil mayaman sa oxalic acid. Ginagamit ito bilang natural na panlinis ng mga katawan at pantanggal ng mansa. Panegosyo sa lokal na komunidad. Maraming maliit na negosyo ang
gumagawa ng mga produkto mula sa kamyas tulad ng juice, concentrate, candies ng kamyas at salt paste para sa pagluluto. Ngayon, sasagutin natin kung it is important to the community. Oo, kasi posibilidad para sa paggawa ng value-added products tulad ng dried kamyas, juice concentrates, at herbal supplements. Maaaring gawing organic cleaning solution para sa mga merkadong eco-friendly. May isa pang katanungan. Ang tanong, why is Philippines biodiversity is important? Mahalaga ng saribuhay o biodiversity ng Pilipinas. Ang saribuhay o biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng buhay na matatagpuan sa isang lugar, kasama na ang mga halaman, hayop at ibang mga organismo. Ang Pilipinas ay itinuturing na isang mega-diverse country dahil sa napakaraming uri ng halaman at hayop na matatagpuan dito. Marami sa mga ito ay endemic o dito lang makikita sa buong mundo. Maraming salamat and please like, share, subscribe my video.